para sa mga katulad kong OFW. Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Ilan nga sa mga kababayan nating dating OFW ang labis-labis ang naging pagsisisi dahil nga noong mga panahong nag-a-abroad pa sila ay hindi nila naisip makapag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Karamihan sa atin ay mahilig magbigay sa ating pamilya. Isang message nga lamang, talagang i-give up natin yung ating mga personal na pangangailangan para lamang makapagbigay tayo sa ating pamilya sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang posibleng mangyari kapag ganito ang ating ginawa at hindi tayo natuto dito sa mga kananasang naranasan ng iba nating mga kababayan nung sila'y nag-a-abroad pa? Ako po naging mali po ang aking desisyon. Gusto niyong palaman? Nung nasa abroad po ako, hindi ko inisip na mag-ipon para sa sarili ko sa aking pagtanda. Hindi wala po akong SSS. So, nung nandyan po ako sa abroad, lahat po ay pinagkatiwala ko. Pinadala ko pagpapagawa ng bahay at kung ano pa po mga kailangan dito. So, dumating po yung panahon na hindi ko na po kaya at ako po'y na-terminate within 2 months. Ang nangyari po, umuwi po ako na wala pong sapat na pera. Pagkaraan ng 1 taon, naubos na po yun. Hanggang sa magkasakit ako, ni gamot hindi ako mabilhan. Kaya napakasakit po talaga. Kaya ang sinasabi ko lang po na mali ko noon, hindi ko pinaghandaan ang aking kinabukasan sa pagtanda para hindi ako parang kawawang hinihingi. Pag nagkakasakit ako, nandito lang ako nakakulong sa kwarto. Minsan umiiyak na lang ako sa maling desisyon. Hindi ko po naman po masisi yung anak ko lalaki. Minsan may trabaho, minsan wala. Yung anak ko naman babae, nakadalawang kurso, asawa agad. Yung hindi mo mahingaan ng tulong dahil laging sinasagigipit. So ano pa po ang aking magagawa kundi pagtiisan ang aking buhay na ganito. Nasa hirap at sa ginhawa, may sakit o wala, ay nagpipilit pa rin kumayod para kahit na konti, meron akong gastusin para sa sarili ko. Ito po ang aking maipapayo na sana pag-ipon po kayo para sa inyong pagtanda para hindi kayo parang kawawa sa bandang huli. Sabihin naman ng iba dyan, ganun talaga kapag nasa abroad ka, dapat magbibigay ka para sa pamilya mo. Wala namang masama ang tumulong. Pero, papaano kung sa bandang huli ay ganito nga ang mangyayari sa'yo? Papaano ka magre-react kung huli na ang lahat? Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na wala na akong maibigay, kung ano-ano. Lahat ng pamangking ko, puro mga bastos. Alam nyo ba, lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan. Yung araw-araw, wala kang tsinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko, binubunot. Mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks. Maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Nakakalungkot itong nangyari kina kabayan, pero sa mga kababayan nating OFW, sana ma-realize natin na hindi lamang basta pagpapadala ang ating dahilan kung bakit tayo ng ibang bansa. At nakakainis nga rin ang kultura nating mga Pilipino na karamihan sa isang pamilyang Pilipino ay ginagawa ngang retirement plan ang kanilang mga anak. Masarap naman talaga sanang tumulong sa ating mga magulang lalong-lalo na kung wala tayong hinihinging kapalit. Perfect. Pero kung ang ating mga magulang mismo ang nagpaparamdam sa atin na bilang isang mga OFW ay responsibilidad na natin ang lahat pagdating natin sa ibang bansa. At may sinabi nga rito ang isang vlogger tungkol dito. Dito ko lang sa Pilipinas makakita na inasa ng mga magulang kung dapat responsibilidad nila na iahon yung pamilya nila sa hirap. I never really hear this narrative, only here in the Philippines. Like, mag-aanak sila and then parang ginawa nilang lottery na, let's say, mag-anak sila ng 20. Parang nasa utak nila is, isa dito ang mag-aangat sa amin sa hirap. Like, hello, iangat kayo sa hirap. It's your responsibility. Ikaw yung nag-iri dyan. Ikaw yung gumawa dyan. Kayo po yung gumawa dyan. Bakit mo ibabato dun yun sa bata na you're 20, 30 years older than them?
Ano yung mindset around it na makita mo yung isang sanggol na umiiyak, tapos ang papasok sa utak mo is, ay, ito ang magdadala sa atin sa kayamanan. Like, what? Anong paniniwala? Sinong gumawa ng mentality na to? Alam mo sino dapat ang ahon ng pamilya mo sa hirap? Is yung parents, okay? Hindi yung sanggol na newborn na yun yung ipapasok mo na after 20 years, kailangan buhay na ko nito. Like, Exactly. So sana hindi ganyan ang mentality ng ibang mga parents. Sana itulungan natin at suportahan na lang natin ang ating mga anak kung ano man ang ginagawa nila sa kanilang buhay. Kung nakakapagbigay man, thank you. Pero kung hindi, ganun talaga. Hindi natin dapat inaasa yung future natin sa kanila. Dahil sinabi nga ng vlogger na ito na hindi naman talaga dapat responsibilidad ng anak ang kanyang mga magulang. Pero hindi natin sinasabi na wag nating tulungan ang ating mga magulang. Dahil unang-una po, ang pagtulong sa magulang ay isang magandang bagay at isang magandang gawain bilang anak. Ang pangit nga lamang dito kapag naaabuso na ang pagtulong na ginagawa ng isang anak sa kanyang magulang. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.